bangag si Marcos. Kaya diinan na natin. Ang taong bangag, alam niyo naman, pagdating sa droga, walang matitinong tao na nagdodroga. Kadalasan nauuwi ito sa pagkasira ng buhay, ugali, pakikitungo, at respeto sa kapwa. Kaya galit tayo sa droga, di ba? Kasi salot sa lipunan ng mga yon, maraming mga krimen na pwede nilang gawin. Kasi nga, nag-iiba ang takbo ng kanilang buhay. Takbo ng kanilang pag-iisip, kadalasan nagiging marahas, mapangahas, bastos, at bangag si Marcos. Paano niya napalaki ang kanyang mga anak na may takot sa Diyos, may relasyon sa Diyos, pamilyang buo, na may respeto sa isa't isa at pagmamahal? Tinatagal-tagal ng panahon, paano nagiging successful at sweet-loving yung kanilang pamilya? Hindi lamang sa mismong pamilya niya with Lisa. Kung talagang bangag naman si Marcos, paano niya napatakbo ang ating bansa? Sa dami-dami ng pangungutya, pananakit, masasakit na salita at kabastusan na inyong ginawa, bakit minsan hindi bumigay ang kanyang mental at emotional? Paano hindi siya nagiging violente? Bihira ka lang makakita na isang bangag na kalmado. Tulad ng mga mainitin ng ulo, nagkikipagbasag ulo or pumapatay ng tao. Kung kaya nilang gawin ang mga ganong bagay, paano na lang ang pagnanakaw at korupsyon? Diba? Same feather flies together. Ang Prime Minister ng Singapore, Malaysia at ng iba pang bansa maging Vietnam at karatig bansa, naging close friend ni Marcos mula noon pa man. Ang iba naging kaklase pa niya. Bangag din ang mga yon. Paano nila napalago ang kanilang mga bansa? At ngayon naman ay humahataw ang kabaro nilang si Bongbong Marcos. Mantakin mo, ang taong mga bangag nagkakaisa. Ang saya-saya, di ba? Kaya nga, hindi naman talaga mahirap ang paghanap ng katotohanan. Hindi naman talaga mahirap ng sagot sa katanungan. Ang trabaho ng isang pangulo ay pangalagaan ang ating bansa, ang ekonomiya at ang seguridad ng mamamayan. Kung ang priority niyo ay ang paghahanap ng hair follicle test ni Marcos, my God, nagbigay na ng drug test pero naghanap pa rin kayo ng latest. Ano ba ang pinakamagandang latest? Hindi nga ba ang pagtatrabaho at bunga ng kanyang pagtatrabaho? O baka gusto nyo lang talaga nang maglakwatsa na lang ang ating presidente? Anong may tutulong nun sa ating bayan? Ang paglago ng buhay at ng ating ekonomiya ay hindi lamang nakasalalay sa ating gobyerno at sa ating presidente. Ang una, nagsisimula ito sa ating sarili. Minsan maging positibo sa pagtanggap kung anong benepisyo na makukuha natin. Nakikiavail na nga lang tayo, nangungutya pa tayo. At higit sa lahat, kadalasan yung iba, sinasabi pa, dapat lang, tax namin yan. Tax po nating lahat yan, pero masaya kaming nakikiambag. Masaya kami na yung mga tax na ibinibigay namin, napapakinabangan na ngayon ng mga pamayanan. Katulad ng ipinamagay na lupa, binayaran ng mga utang ng magsasaka, mga pabahay ng gobyerno, at dagdag benepisyo ng PhilHealth. At higit sa lahat, may mga infrastruktura naman ngayon na may kalidad na. At ngayon, nabusisi na rin. Nakikita na natin ang mga nangyayari at mga kamalian. Hindi ko sinasabing Duterte lang, mga nakaraang administrasyon. Huwag masyadong bitter, huwag masyadong negative.